Oh, magandang isang pinagpalang araw na naman mga kaibigan. Nandito tayo sa ating location na napakaganda na naimbitahan tayo ng isang mayaman dito sa Pangasinan na napakaluwag ng kanyang lote. At dito sa kanyang lote, sa harap ng kanyang lote, hanggang sa may kanyang likuran na parang rice terraces style na medyo kamukha lang pero hindi naman talagang rice terraces ang kanyang likuran kasi hindi niya natamnan sa panahon ngayon pero pag daw natamnan niya ay napakaganda ang sabi ng ating kaibigan. Kaya dito sa harapan ng kanyang kumbaga ito ay garahe lang ng kanyang harapan ng bahay. Kasi pangalawa na tayo sa nag-detect dito, pangalawa na tayo sa naimbitahan. Nung una ay okay naman daw. Ngayon tayong pangalawa kung nagtama yung turo ng mga nauna na nagsasabi sa lote niya na may nakalagay doon sa gano'n, may nakabao sa gano'n na ayon sa mga kwento-kwento. At yun nalukit nung una, tumama yung turo ng mga naunang tao na nakakaalam sa lupa niya kung may laman o wala. Pinakonfirm nung unang treasure hunter. Pero hindi niya pinahukay. At tayo nabalitaan na nandito sa kanilang probinsya kaya tayo pinuntahan at tinawag, inimbitahan dyan sa kanyang lugar upang ilukit na rin uli kung magtatali yung turo ng tao at saka yung unang nag-detect sa atin at saka yung detection natin. Kung pare-parehas ang maging ipahuhukay niya na kaagad. Ngayong mabakante yung backhoe nung kaibigan natin ay payag na siya na tirahin yung harapan ng bahay niya at yung kanyang lugar doon sa likod ng kanyang bahay. Pero dito, panoorin po muna natin mabuti yung ginagawa nila kay Eddie, kung gaano kaganda at kung gaano ka-accurate ang kanyang gamit ng kanyang Black Hole 3D na ginagamit. Ganyan po ang unang pagkukuha ng ground level niyan. Ang pagkukuhan, titirahin mo sa north, south, east, west. Ayan, para malaman mo kung nasaan yung locate, yung tumbok. Yan, isa. Yan, lumipat na naman sa ng pwesto kasi yan may ground balance na yan kanina. Kaya lang hindi natin nakunan ng camera dahil yung ating cellphone ay iwanan doon sa sasakyan. Kung bakit naman kasi itong lote nitong may-ari na ito ay napakaluwag. Kumbaga parang tinawad kami kanina balikan doon sa sasakyan yung cellphone. Pero nung napasin ko na magtatagal tayo rito, makakuha tayo ng isang ganito ng isang pag-aaral ay pinakuha ko. Kaya kumbaga para ko na lang inulit itong pag-ground balance. Pero may ground balance na yan. Kaya sa bagay, hanggang ground balance lang naman. Hindi pa naman tayo tumakbo kanina. Ayan. Kaya itong ating na to ay naka-ground balance na. Kaya pangalawang tira lang ay sinundan ko na kaagad. Yung ayan Iba ang tinuro niya nung huminto siya. Pero nung lumakad na tayo, iba na ang tinutumbok niya. Kasi ganun talaga yan. Iikutin niya yung north, south, east, west bago sa pumunta na sa talagang tutumbukin niya na location ng item, nung pinanggagalingan ng aurang naaamoy niya, yung aurang nakukuha niya, yun ang huli niyang pupuntahan. At itong ating kasama na ito ay napakasipag kasi ito ay dating driver ng tangke ng army. Yan, ang tangke ng mga sa PC nung araw na mga pinanlalaban siya driver daw nung araw. Yan. Si Master. Isang kaibigan nating napakasipag. Paedad na pero napakasigla ng katawan at napakalakas. Yan sila kay Eddie sa panahon na yun 60 years old. 60 na siya pero itong kasama niya mas higit pang mas matanda sa kanya pero napakasigla ng katawan, napakalakas. Iba talaga ang nanggaling sa training. Ayan ang temo kung saan umiikot, kung saan tumutumbok ating 3D. Hanggang pupuntahan niya. Pero pag once na gumalaw na ganyan, yung humihinto sila kay. Ayan. Hanggang sinusundan niya kung saan nakaturo. Ayan Ayan. Hinto. Ayan pag ganon, umikot, ihinto siya. Pag ihinto nun, lakad na naman siya kung saan tumuro. Nung malapit na doon sa talagang point, ayan na.
umikot na siya. Kaya nung huminto ako, ayun na tumigil ang kaikot. Hinakbang ko na at nandun na pala, nasa tabi na oh. Yan, ganyan sa kaluwang. Kaya kahit tumikot yan, kukunin natin ngayon dyan yung lalim. Ayan oh. Pag angat po, tirak agad. Ganyan sa accurate. Once na matapatan mo, tirak agad. Ganyan ang kanya. 5 meters ba? Lakay. Kung nadali mo dyan o ilang metro. Ulitin mo nga para malaman natin kung gaano kalalim yung nakalagay dyan at nang malaman ng may-ari. Para once na humigit, kumulang ay alam na niya kung kumabuse yung tatlong turo. Turo ng mga matatandang na unang nakitang may nagbaon at yung unang nag-detect at tayo. Ayaw sa 3 meters ilalim ng kaunti. Ayaw sa 5 meters. Nabagal sa 5 meters, malapit na yan. Nasa 7 meters yan. 5, 6, 7, 8 ang tiradahin mo. Ayan. Nasa 7 meters. 5, 6, 7 meters yan. Yan ang sentro ng nilagay ng ating kaibigan na si Master. Yan ang palatandaan ng tirada natin, nasa 7 meters. Ayan. Pinaulit pa. Naninira na naman ng halaman. Ngayon, dito naman, dun sa bahay na yon, ito ang gawing likuran nila. Tignan niyo ang ganda ng kanyang location. No? Kung magandang pagkakatanim at malinis sana para sa rice terrace, munting rice terraces. Pero ito ay magmula sa likod ng bahay nila, siguro may mga 10 meters ang layo nitong lugar ko. Na may nagturo din nung una, na may nakita ro talagang nagbaon dyan nung una kasi mga tao dito ay marami pang matatandang buhay. Halos mga inabutan ng giyera nung araw, ng mga bata pa sila nung araw na binatilyo, kaya tanda na nila yung mga ginawa dito ng mga Hapon. At kwento na rin ng mga tatay nila na dito lang sila nagpahirapan nung araw ng mga Hapon. Kaya turo ng matatanda, saka nung unang nag-locate, tapos tayong pangalawang nag-locate, magkukan kung magkakapare-parehas. Doon sa awa naman ng Diyos kanina, doon sa may garahe ay tumama tayo, hindi tayo napahiya. At dito rin sa likod, hindi nila sinasabi kasi kung saan, basta dyan sa gawin na yan, ikalang na lugar nila, tignan kung meron, pero may nag-locate na daw. Yun ang kaganda, yun ang gustong-gusto ko, na hindi tuturo exact na location. So sinabi dyan, ako nang balang humanap. Kasi tiwala naman tayo sa gamit natin, tingnan yan, no? Ang layo ng inikutan, ang layo ng pinunta, kung saan sulok nagpunta. Ako din ay kumisan kasi dyan, sa bagay, ako dyan pinahiram nila ng bota. Kaya hindi ako natatakot na kung anong meron. Yan. Ganyan, ang paghawak niya, sunod ka na sunod sa locator mo. Ayan. Pag gumalaw, hinto ka. Pag ganyan, diretso ng ikot, kapain mo na. Malapit na dyan sa'yo. Ayan, oh. Diyan na siya. Bumira na ng gusto. Kaya itong ating kasama, kumuha na ng patpat na magiging palatandaan. At siya nga pala, dyan sa lugar na yan, nandyan yung isa na parang lumundo. Ang akala ko nga basurahan nila noon, hindi daw. Parang ganyan, nagkaroon ng parang sinkhole. Kaya nakakatuwa na natabihan natin. Hindi natin eksang nakuha yung lugar, pero halos kalahating metro lang daw ang pagkakaiba doon sa unang naglukit saka sa lukit natin. Kumbaga, sakop pa din kasi halos wala namang kalahating metro. Kumbaga, sabi dalawa tatlong tangkal lang eh. Ang gusto nila kasi point na point. Siyempre, conforme sa panahon nung tulad niyan, napakainit na.
Pero kung yan katulad daw no, maaga-agang tinira, magkaka-accurate kami dalawa, magkakatapat kami kasi kung mainit na ang araw at mainit naman sa ilalim, yung aura nung ginto tsaka nung init sa init ng araw ay medyo nagkasalubong na. Yan, yun ang isang technique diyan kung maaari mga kaibigan, mga lahat ng gumagamit ng ganito, huwag kayo titira ng saksakan ng init. Mas maganda, mas malamig na problema, mas maganda, mas malakas ang gamit natin yan, no? Oo, pag natapatan na talagang ganoon pa rin, nasa 7 to 8 meters pa rin binago natin. Diyan natin siya natapatan. Nung binago natin yung posisyon, tumbok tayo doon sa bato sa baba. Yan, napakaganda. Ngayon, umalis na yung ating napakasipag na kasama. Kukuha ng isang palatandaan. Yan. Okay. Ngayon, dito sa may gawin na ito na sinasabi nila, ay meron pa. Ako'y lubos-lubos na nagpapasalamat sa ating lahat. Thank you.